Hello guys, nandito na naman ako at eto, pag-usapan naman natin 'no, ang usapin at mga dalawang pag-usapan natin. Una yung sinabi ni, Frank Drilon na former Senator Frank Drilon na manipis pa rin daw ang ano, ang, majority at kailangan pang i-workout na may mga lumipat. Ang pangalawa, itong si Quick Melt at si Lulong nga 'no. So, lalo si Quick Melt dahil siya most likely, mukhang siya magiging tulad yan ng sinabi natin no'n, siya ang magiging presiding officer. So, siya ang magpe-preside ng impeachment, okay. Pero ito muna, do'n sa hindi tayo kontra kay ano, kay don't get me wrong, hindi tayo kontra kay Senator Franklin Drilon. Isa yan sa mga iniidolo natin at talagang yan, medyo malupit na rin ang karanasan pagdating sa politika. Naging DOJ Secretary, 4 na beses na naging Senate President. Kumbaga ano na 'to, season talaga 'to at yun nga, retired na nga lang, okay. Kasi nabanggit niya na, ine-encourage niya na may lumipat pa para daw makapal talaga at matibay na lalo, stable na ang majority. Dahil yung 13 daw ay manipis pa 'no. On that point, medyo I beg to disagree, okay? Medyo hindi ako sang-ayon. Okay, dahil bakit? Makapal na po ngayon ang majority. Ibig ko sabihin, hindi na ito masasabing manipis dahil ang bilang na po ay 13-9, no? So, 13-9 na ha. 13-9. Okay, siyam na lang yung ano ngayon, yung minority at 13 ang majority. Ibig sabihin, bago pa maagaw uli ang ang Senate presidency sa dito sa majority ngayon, sa grupo nila Senator Win, mangangailangan nilang kumuha ng 4. Kaso nga, bakit ko sinabing hindi na kanya kakayanin? Kasi yung 11, solid na yun. Kahit anong mangyari, matatapos ng termino ni PBBM, matatapos itong 2028, nakaupo pa rin at Senate President yan si Senator Sherwin. Sigurado na yan dahil walang pag-asa. Unang-una, siyam na nga lang sinong palilipatin mo kahit pa sabihin mo bumalik si Quick Melt at si Lulong doon o di magiging 11 lang uli sila. Sino ang paalisin mo dito sa majority? Solid yan. Hindi mo na mapapalipat yan lalo sa mga nangyari. O di ba ga? So walang pag-asa na mapalitan pa uli ang Senado ngayon, what do you call it, pamunuan, no? Ang leadership ng Senate. Wala nang pag-asa yan. Matatapos na yan dyan. Matagal yang uupo si Senator Cherwin. Hanggang 2028, nakaupo yan ang Senate President. So, malabo yun. Malabo pa sa sabaw ng pusit. Ngayon, kung may lilipat pa, kung itong si Bongoloid ay matutuluyan ng lumipat, no? Si Bongoloid naman, guys, kahit hindi yan lumipat, baka yan ay pag nandyan pa, malamang-lamang boboto yan ng yes sa impeachment ni Inday Sayad. Sabi nga ng ating puting kabayo, di ba? Yan ay talagang tatalikod dyan. Lalo ngayon na pinapraning siya nitong si Paulo. Si Paulo to, si Iyutman. Malamang lilipat yan. Okay, pero eto guys, marami rin ang nagsasabi at nagdududa. Ilang beses ko na itong itinapik sa inyo. Ilang beses ko na rin sinabi ito sa inyo, no? So, sa pagkakataong ito, bigyan natin muna ng benefit of the doubt itong si Lulong at si Quick Melt, no? Bagamat hindi natin inaalis yung accountability, kailangan nilang pagbayaran. Pero kailangan din naman nating ma-appreciate na dahil sa dalawang ito, natapos ang Senate Flix. Dahil sa dalawang ito, nagkaroon uli ng pagkakataon ang Senado na mai-align, maiayos at makapagtrabaho. At higit sa lahat, dahil din sa dalawang ito, kumbaga, wala na tayong magiging problema sa impeachment trial ni Inday Sayad. Okay? Pero hindi ibig sabihin, ligtas na sila. Aba, hindi tayo papayag. Kailangan nilang panagutan dahil yung accountability. Kaya lang, syempre, kailangan din naman natin silang pasalamatan sa kanilang ginawa dahil baka naman hindi natin masabi, baka naman talagang sila naging totoo sa pagkakataong ito, bumalik talaga yung kanilang damdamin na teka, kailangan nating magtrabaho dahil ito ay mandato sa atin ng taong bayan.
Di ba ka? Bigyan natin ng pagkakataon, no? Pero hindi ibig sabihin, pababayaan na natin yung kanilang mga kasalanan. Tuloy-tuloy pa yan dahil nag-iimbestiga naman at magsasampa ng kaso ang ombudsman. So, hiwala yun, okay? Pero, ang sa akin, kung naisip nitong mga ito na gumawa ng tama, di mabuti. Di ba? Ngayon, ang tanong natin, paano yan? Baka magpe-presiding judge na si Quick Melt. Magtatraidor din yan. Guys, alam nyo, pagdating na sa trial, majority wins yan. Lagi yan pag may mga hindi pagkakasunduan, tandaan ninyo, hindi nagdidesisyon mag-isa ang presiding officer. Ang ginagawa lang ng presiding officer ay i-lead, no? Itama o kumbaga igiya para maging proper yung ginagawang trial. Pero hindi ibig sabihin siya lang mag-isa ang magdidesisyon dahil collegial body sila di ba? Pag may mga hindi pagkakasundo, may nag-motion at may nag-object, hahatiin lagi ang house niya. Di-divide ang house, ibig sabihin magkakaroon ng butuhan. Pero pag walang nag-object, tuloy-tuloy. So, yung presiding officer, siya yung naggigiya, siya yung tumitimon para maging ma-proper, no? Yung trial na ginagawa, pero hindi ibig sabihin siya ang magdidesisyon. Okay? So bigyan natin ng pagkakataon dahil nga alam nyo, ang sabi sa huling interview nga ni former Senator Pimentel, naging objective daw yung ibig sabihin ni Senator Pimentel, naging objective pa yung forthwith ni Quick Melt na ito. Bakit? Totoo naman mas lalong gumanda ngayon ng sitwasyon. O di ba? Mas lalong mababaon si Inday Sayad. Dahil dito sa kay Quick Melt na itong forthwith, naku po, Rudy. Ito yung blunder nila Inday Sayad na hindi nila nakita at ng grupo nila. Nakakala nila panalo na sila, yun pala mas malala ngayon. Bakit? Dahil mas nabuo ang ebidensya, nakakuha ng maraming mga dokumento, kumbaga mas naiporma ang mga ebidensya laban sa kanya. So mas napaganda sa madaling salita. Ngayon kaya si Inday Sayad lalong uminit ang ulo. So ngayon, yan ang sinasabi ko na pagbigyan muna natin si Joel Islulong, may kaso rin niya nakaharapin, pero malay natin dahil baka yung pagiging born again niya talagang sumipa na sa kanyang puso. At sinabi sa sarili, teka, kailangan kong gumawa na ng tama. At least kung makulong man ako, kahit papano, may kapatawaran akong natanggap sa taong bayan sa pamagitan ng paggawa ng tama. Alam niyo kung bakit? Syempre, hindi naman magiging Senate President si Win Gatchalian, magiging acting lang yan hanggat kung hindi lumipat itong si Joel si Lulong. So, at hanggang ngayon may issue. Malamang yan hanggang sa impeachment trial magkaka-issue yan. At problema hindi ito titigil mga ito sa panggugulo. Hanggang ngayon nga hindi pa makamove on si Antipetra. Di ba nga? Isipin mo, hindi pa siya makamove on. Bagamat nag-concede na siya, tinanggap na niya, pero hindi pa siya makamove on. Lalo na kung hindi pa naging 13 yan, di ba nga? So, kumbaga sa bagay na yun, at least, pasalamatan na rin natin. Natapos yung appointment ng ating mga 80 plus na mga 80 plus na mga sundalo plus yung 5 generals natin. So, at least maraming nagawa, maraming natapos ang Senado nitong nakaraan. So, pasalamatan natin at bigyan muna natin sila ng pagkakataon. Pero tulad ng sinabi ko, hindi sila malaya sa pananagutan at kung nandyan na ang mga warrant nila, harapin nila yan. Di ba ga? So, yun lang naman yun sa akin. Di ba? Kaya huwag tayong mag-alala at magtutuloy-tuloy na yan. Ngayon, pag ang abangan natin, ang mangyayari sa trial, mukhang maganda. At yun ay kaabang-abang. Sapagkat si Inday Sayad ngayon, stress na. Na-stress din palang may Sayad, what the heck. So yun lang. So mga bobong didilis dyan, mga bobo talaga kayo. Natili kayo mga bobo at may Sayad sapagkat ang may Sayad ay lagi high blood. Bye!